Good morning. Andito po tayo sa bukid. Dati po nakatanim dito ay talong, ngayon palay na. Medyo malalaki na po. Ang method po na ginamit diyan ay sabog tanim. Ang ibig sabihin po nun, matapos ihanda yung lupa diyan sa pitak ng palayan, kahit wala pang tubig, isinasabog na po yung dyan, binhing palay. Menos gastos po yun kasi hindi ka na magbabayad ng magtatanim. Kaya lang ang kalaban po naman ng ganito ay yung damo. Meron man pong nabibiling herbicide para makontrol ang damo na tumutubo dyan. Pag ganyan po ang tanim nyo, makapal yan, dikit-dikit ang uhay po ng palay maiigsi lang. So dadaanin niya lang sa dami kasi marami nga pong tumubo. Ayan po, sabog tanim. Ngayon ang tawag po nila sabugok . Kahit walang tubig, hinahagis na yung binhing palay. Ang pangit naman pakinggang sabugok. Ito naman po yung indirect na pagtatanim. Galing po yan sa kamang punlaan. So pag medyo kaayusan na yung height ng palay, pwede na pong ilipat. Ito po manual na tinatanim ng mga magsasakayan. Ang kaibahan lang po ng dalawa, ang direct planting menos gastos. Kaya lang po, parang mas para sa akin, mas okay pa rin tong indirect. Kasi hindi po masyadong dinadamo ito. At saka mas para sa akin, mas sure ang ani mo dito. Kasi po ito, pag di mo naalagaan, dadaigin ng damo yung palay mo. Dahil sa hindi nga po masyadong naihanda yung lupa, mabilisan. So sumasabay yung damo. Yung natipid mo sa sa patanim sa ganitong uri ng pagtatanim, indirect, mapupunta rin sa herbicide na bibilin mo para dito sa sabog tanim. So, parang pareho lang. Ang ani may kaibahan naman po, pero masigurado ang ganitong method yan. Kita nyo nakapila siya. Para sa akin po masigurado ang ani dyan.